Ang mahal nito sa labas guys, kaya naman gagawa tayo. Hi guys, welcome po ulit dito sa ating kusina. Ngayon po ay gagawa tayo ng puto bongbong. Yung ating sariling version naman. Ayan, simulan ko po sa pagdadarang ng dahon ng saging dito sa apoy. Kailangan natin guys, idarang sa apoy yung dahon ng saging para hindi basta-basta nabubutas. Pagkatapos nito ay tatabi natin at ito naman ating glutinous rice yung gagawin natin. Bali, 500 grams yung ating gagamitin. At kumuha naman ako ng tubig. Ayan, bali half cup na tubig. Tapos hinalo ko dyan yung OB flavor or kulay violet na food coloring. Ayan guys, saka ko siya hinalo dito sa galapong. Yung OB flavor natin, bali isang kutsara lang po yun. Ayan, hinalo na natin. Halo-haloin lang natin ito. Ang sukat po nung ating tubig sa 500 gram, bali isang tasang po yung kapihan yan, isang ganyan po yan. Sakto lang po yan dito sa ating 500 grams na glutinous rice. Yung glutinous rice natin guys, marami yan nabibili sa palengke o sa grocery. Hindi ko nilagay lahat yung ating tubig, bali inunti-unti ko para hindi mabigla yung ating mahal sa labas ito guys. Siguro yung nabili namin nakaraan, 5 pieces lang, halos 100 na siya. So ito, gumawa na lang ako guys para magsawa yung mga anak ko. Kung hindi ka marunong gumawa, naku, sundan mo lang itong video ko guys. Napakadali lang gumawa at may masarap ka ng puto bongbong. Shout out po sa mga bago nating followers, saka sa ating mga viewers. Marami pong salamat sa mga suporta ninyo. Ayan. Nunti-unti ko nang nilagay yung tubig guys. After nito guys ay maggagadgad naman tayo. Kailan makuha natin yung tamang texture na gusto natin. Yung ganito na siya guys. Ayan, okay na yan guys. Itatabi ko muna ito. Kumuha lang ako ng pangkayod ng cheese. Ayan, kumuha ako ng isang tipa at kakayurin natin ito guys para makuha natin yung din ng puto bongbong para mas maganda rin tignan. Ayan, kinayod-kayod ko lang siya guys. Ganyan lang kadali. Kung ayaw nyo naman pong magkayod, pwede naman yung nyo na lang, ihulma nyo na lang, bilog-bilugin nyo siya. Ayan, pwede naman po yun. Sa 500 grams na glutinous rice, ang dami ko nang nagawa guys. Marami na rin akong mapapakain nito. Lahat ng ingredients ko guys, wala pang 200. Ayan, sawang-sawa ka na. Kaya kung nag-crave ka ng puto bongbong at malayo ang bilihan nyo, nako, gumawa ka na. Kasi pag pupunta ka pa ng bayan, mamamasahe ka pa. Ayan. So, natapos na natin gadgarin. Ngayon, papayaran ko naman ng margarine. Tinunaw ko na yung margarine. Saka natin ilalagay yung ating kinayod na glutinous rice, yung dough natin. Ayan, ganyan lang po kadali. Tapos neto guys, i-steam natin siya ng 15 to 30 minutes para lutong-luto yung ating puto bongbong. Ayan, pinahayran natin ng margarine para mamaya hindi siya dumikit sa dahon pag naluto na siya. Marami na rin akong nagawa nito guys. Bali 30 pieces yung nagawa ko. Kasi bali nakadalawang salang ako. Ayan, pagtapos po niyan ay i-steam na natin siya. Inuulit ko, 15 to 30 minutes yung pag-i-steam sa katamtamang apoy lang guys. Unahin ko ng steam yung unang batch. Bali ito ay halos 15 pieces po yan. After nang nating na-steam, ito na siya guys. Pinalamig ko lang siya ng konti. Ayan, o diba? Ang ganda ng kulay niya guys. Nakakatakam. Ayan, kakamayin ko na guys dahil kami lang naman din ang kakain. Ayan, diba? Napakadali lang. May masarap na tayong merienda. At excited na yung mga anak ko guys sa puto bongbong. Ayan. Sa unang batch, di ko nalagyan ng margarine. Nalimutan ko na sa sobrang ka-excitedan ko. Kinayuran ko na agad ng keso. Pero sa pangalawang batch, ayan, naglagay na rin ako ng margarine. Ayan, ginagaran na natin ng keso. Tapos, lalagyan natin ng condensed milk. Hindi ko nilagyan ng nyog guys kasi ayaw ng mga anak ko na may nyog. Kaya hindi na rin ako bumili ng nyog. Yung kinayod na nyog. Ayan, ang sarap nito guys. So, ayan po. Sana gusto niyo muli itong ating video. Palike and share naman po.